Okay, dahil po tayo ay nagpapatuloy sa ating series na, ano po series natin? Freedom in Christ. Malaya na kay Kristo, hindi pala layain pa, malaya na kay Kristo. Amen? Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon na nagpalaya sa atin. Taas nga po ang kamay ng mga malaya na. Yan ay talagang hindi napapayag na maging alipin pang muli. At yan naman po ang ating desire na tayo ay hindi na muling paalipin sa anumang uri ng pang-aalipin ng relihiyon, sa mga maling aral, at sa maling testimonya ng ibang tao. Ano po? So good morning po, welcome po sa ating church. Ang pangalan po ng ating church ay Jesus Our Abundant Life Church, kung saan dito po ang ipinapangaral lamang natin ay si Kristo. Amen? Yung mabuting balita ng biyaya, ito'y purong mensahe ng tinapos niyang gawa sa krus at muling pagkabuhay. Ito po ay para sa ikaliligtas ng madami, ganun din naman sa mga ligtas na ito ay nagpapalakas. Kaya ito lamang po ang tanging ipinapangaral dito. Paki-like po at saka paki-share ng ating page kung ito po ay inyong madadaanan sa inyong mga wall. Ano po? Isang pindot lang po nyo, marami po ang makaririnig ng mabuting balita. Amen? Okay, dire-diretso na po tayo. Ang title po natin ngayon ay The Purity of Grace. At ang ating pong teksto ay 3 verse lang, kaya alam niyo na. Alam na this. 3 verse lang eh. 11, dire-diretso yan, walang patid. Ang ganda naman ng The Purity of Grace. Ang ganda po doon eh. Ang ganda ng kulay. Puting-puti. Rosas. Ano po? 11. See what large letter, sabi ni Apostol Pablo, I use as I write to you with my own hand. Those who want to impress people by means of the flesh are trying to compel you to be circumcised. The only reason they do this is to avoid being persecuted for the cross of Christ. Verse 13, not even those who are circumcised keep the law, yet they want you to be circumcised that they may boast about your circumcision in the flesh. Alam niyo po yung title na The Purity of Grace, ibig sabihin ng pure ay, ano po yung pure? Dalisay, lantay, walang bahid, walang halo, purong-puro. At ano po ang dapat maging pure? Yung biyaya ng Diyos. Amen? Yung kaligtasan mo, dapat purong-puro yan. Kasi yung pong buong salvation natin, the entire salvation package is by pure grace. Amen? Yung regeneration natin, wala namang kakayanan ang tao na mag-create kasi Diyos lang ang creator. Nilikhaan ka, ikaw ay naging new creation, yun ay gracious act of God. Pagdating sa pagiging born again natin, Diyos ang gumawa niyan. Kaya package po ang kaligtasan ng biyaya. Tapos yung pananampalataya, para matanggap mo yan, yung pinaniniwala nating tinapos na gawa ni Kristo, irregalo pa rin yan ng biyaya ng Diyos. Faith is the gift of God's grace. Kaya kung tutuusin, wala ka naman talagang ipagmamalaki sa iyong sarili mo na naging bahagi ka sa kaligtasan mo. Amen? Pure grace. Yung buong package, kahit yung Christian living, buong buo, tayo po ay binubuhay ng biyaya ng Diyos. Amen? We are saved by grace, we are sustained by grace, and we are preserved by grace. Pwede mo ba natin palakpakan yun? Napipreserba ka, at ikaw ay may tutuntungan sa banda-banda riyan na langit. Kasi pinipreserve ka. Nasaan yun? Yung preservation na ginagawa sa Jude 24. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo. Sino makapag-iingat? Siya. Kahit anong gawing pag-iingat ng tao, hindi mo kayang ingatan ang kaluluwa mo. Hindi mo kayang ingatan ang iyong espiritu. Hindi mo kayang ingatan ang sarili mo. Siya lang. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala o stumbling, bumalik sa pagkakasala, at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Siya lamang ang makapaghaharap. Kaya preserve ka na. Ikaw na Kristiyano na tumanggap kay Kristo,
meron kang preservation na ginawa sa iyo. Ang iyong preservation hanggang langit na. Hindi ka na mabubulok. Yung physical mo mabubulok. Pero yung kaluluwa mo at ang espiritu mo, kailanman ay hindi na masisira. Meron na yung buhay na walang hanggan dahil ikaw ay iniligtas at binigyan ng Panginoon. Kaya nga yung pagdating sa Gospel of Grace, nabuhat sa langit, si Apostol Pablo maingat na maingat ito. Maingat na maingat siya. Sabi doon sa unang Timothy, verse 1 to 1:14, "The grace of our Lord was poured out on me abundantly, along with the faith and love that are in Christ Jesus." Maliwanag na sinasabi ni Apostol Pablo, hindi galing sa akin ang biyayang yan, hindi galing sa akin, hindi ako ang originator. Ang God ang originator. The grace of our Lord was poured out on me. Gaano kadami? Abundantly. At may kasama po yan, merong pang faith and love that are in Christ Jesus. Nung tayo nakipag-isa kay Kristo, natanggap natin, ibinuho sa atin yung biyaya ng Diyos, yung pananampalataya, at saka yung pag-ibig. Tingnan nyo ho yun, the grace, faith, and love. Bakit yung tatlong yan? Pansin nyo, binuho sa atin ng God yung grace niya, yung faith, at saka yung love. Kasi yung lahat, yung tatlong yan yung mananatili sa'yo, nagagamitin mo sa buhay mo ngayon. Bakit? Paano ka? Saan ba nabubuhay ngayon ng isang Kristiyano? Sa pananampalataya. Anong ginawa ni Lord? Binigyan ka, binuhusan ka ng faith. Ano ba ang iyong ipagre-relasyon sa iba? Love. Binigyan ka rin ng love dahil kay Kristo. Kaya kumpleto, biyaya, pananampalataya, at pag-ibig. Last topic po, pinag-aralan natin, kung mayroon kang opportunity na gumawa ng mabuti, gawin mo sa lahat ng tao, especially to those who are in Christ, yung nasa church. Kaya, paano ka makapaglilingkod kung wala kang pag-ibig? Kaya napakaganda ho nito, yung grace of our Lord was poured out on me, hindi nagtipid. Hindi kakaunti ang ibinuho sa atin. Hindi papatak-patak. Abundantly. Sa Tagalog, sagana. Amen? Pinasagana. Alam niyo po, nung kami ay mga bata pa, kami 5 magkakapatid, ako ang panganay. Makinig kayo. May kwento na naman eh. Pag kami kumakain, ata-atado, alam niyo yung ata-atado? Durot na durot ang pagkain namin. Pero mo'y alid. Alam niyo yung toyong alid? Dilis. Yan. Sorry to. Alid po sa amin yun eh. Dilis. Bibilangin nyo ng aming inay para kami makatikim lahat. Walang makalalampas. Ewan ko kung naranasan ng iba dito. Bilang panganay, sasabihin mo, hating kapatid. Ang gagawin kasi ang hating kapatid, pag sinabing hating kapatid, sila muna ang papipiliin mo. Pinipili yung malalaking alid, yung malaking Natitira sa akin tuloy yung mga wala ng ulo, wala ng panganay eh. Ganun po kasi pag naghating kapatid, una mo silang papipiliin. Ngayon, hindi na. Pag hating kapatid, ikaw ang unang pipili ng parte ng lupa na gusto mo. Hindi ho. Yan ay talagang nung una, magpapalabunutan pagdating sa lupa, yung panganay, magpaparaya yan. O, bumunot kayo kung ano ang gusto nyo. Tapos akin ang tira. Yan po ang tunay na hating kapatid. Ako noon, medyo magulang-gulang na rin. Pag itlog ang usapan, bilog, itinatago ko doon sa kanin. Tinatago ko sa kanin para sinasabi ko, meron akong reserva mamaya. Pang madiinan to. Di ba tayo naman, laging pag kumakain, nakatira yung tiyan ng bangus. Tapos bigla mong agawin, gusto mo magkagalit ang magkapatid, agawin mo yung tirang yon. Yung the best for last na yon, huwag mong maagawin yon. Kasi kanya lang yon. Ganon po, ganon katindi. Sabi doon, pinaliwanag na Pablo na hindi kakaunti ang pagpapalang natanggap mo. Biyayang natanggap mo, hindi. Ngayon sa ating modern, meron palang mga restaurant na nag-o-offer na ang pagkain ay buffet.
unlimited. Pero noong kami, limited na limited. Hindi ko alam kasi yun. At saka, palibasa, hindi naman uso noon ang mga restaurant na, wala pang Jollibee noon eh. Pastor, kailan ho ba kayo pinanganak? Pumunta kayo sa Padre Garcia kung kailan nagkameron ng Jollibee. Pumunta kayo doon sa aming lugar kung kailan nagkameron ng sinihan. Wala pang sinihan. Yung aming pinakamaliit na bayan ng Padre Garcia. Pero, ang sinasabi ko dito, ang biyaya ng Diyos, hindi naging madamot sa pagkakaloob. Ibinuhos niya abundantly sa iyo at sa atin lahat. Ano? Hindi kakaunti-kaunti na ikaw ay magkukulang bukas. Hindi yung tinipid, hindi yung papatak-patak, at hindi yung parabagang umaasa ka ng biyaya ng Diyos. Hindi. Pinasagana na sa atin ang biyaya ng Diyos. Dito po, pinapaliwanag ni Pablo na sa Roma 4:5, ang sabi dito, pinapaliwanag niya ang halaga ng biyaya ng Diyos. Ngunit ang hindi nananalig sa sariling mga gawa, kundi sumasampalataya sa Diyos na nagpapawalang sala sa makasalanan, ay itinuring na matuwid ng Diyos. Dahil daw po saan? Dahil sa iyong pananampalataya. Dito inililiwanag niya na kahit yung pagiging matuwid natin ay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos at sa pamamagitan ng pananampalataya. Nakikita na ho ba niyo yung the purity of grace na sinasabi ni Apostol Pablo? Na itong biyayang ito'y purong ibinigay ng Diyos at kailangan ito'y puro ding umapaw at dumaloy sa atin. Kasi hindi naman tayo maninirahan dito sa mundo ng mahaba. Kailangan maipasa din natin ang puro at dalisay na ito sa mga tao. Roma 11:6, at kung ang paghirang ay sa pamamagitan ng biyaya. Paano ka daw hinirang? Paano tayo hinirang? Sa pamamagitan ng biyaya. Kinahabagan ka, kaya ka pinili ng Diyos. Kaya nga ang ganda ng kanta natin, kapag naalala mo yung kabutihan ng Diyos, kung papaano ka pinili, kung papaano ka minahal, kung papaano ka itinayo, at kung papaano ikaw ay nasa matibay na pundasyon ngayon, wala ka nang masasabi kundi purihin ang Diyos. Pwede ko natin palakpakan. Ang paghirang sa pamamagitan ng biyaya, ito'y hindi batay sa mga gawa mo. Hindi dahil ikaw ay magaling gumawa at mag-perform, sapagkat kung gayon, hindi magiging biyaya ang biyaya. Purong-purong biyaya ang pagkatawag sa atin. Sa title po natin na The Purity of Grace, tingnan naman natin ang ginawa ni Pablo kung paano niya naipasa, napanatili ang legacy ng purong dalisay na biyayang ito. At sa panahon naman natin ngayon, paano natin mapapanatili ito. Yun nga naglalaba, hinihiwalay ang puti sa dikolor. Bakit? Kasi pag bago ang damit, may posibilidad na yan ay magmantsa. At yung puti na malinis, pwedeng mahawaan. Hindi naman yung malinis ang pwedeng hahawa eh. Yung bagong bili na hindi mo alam. Kung ikaw ay naghihiwalay ng puti sa dikolor, kailangan sa aral naghihiwalay ka rin. Kailangan alam mo ang puro. Maganda sana kung hindi mo alam ang puro. Kung ikaw ay mixture, okay, may pag-asa pa na ikaw ay madala sa puro. Pero kung ikaw ay nasa puro na, alam mo na, hindi ka na kayang dalhin ng mixture. Kasi puro ka na eh. Amen? So, kailangan malaman mo na puro yung natanggap nating ito. Sabi doon, how to keep the purity of grace. Yan, tingnan. Ito ay sabi doon, number 1, papasok na po dyan, preserving the gospel of grace. Pag sinabi pong preserving kasi, yan po yung act of keeping something in its original state or in good condition. Marami hong bagay na nagpipreserve. Ang mga Ehipto, nagpreserve ng kanilang mga patay. Kasi umaasa sila kapag maganda ang kanilang hitsura, tatanggapin sila sa kung sino man ang kanilang dinidiyos. Yun po ang paniniwala nila. Sa atin naman, walang preservation, formalin lang. Ang preservation, mahalaga sa pagkain. Pag nagbuburo kayo ng manggat, hindi kayo marunong mag-preserve. Madaling aasim yan. Nung una, wala pang refrigerator, pero ang gagaling ng ating mga ninunong mag-preserve ng tulingan. Tulingang hindi nabubulok.
Pagdating po sa preserving sa ating mga katawan, pinipilit po natin ang ating katawan na ma-preserve doon sa original state. Yung mukhang bata, yung hindi tumatanda. Marami kayong mga routine sa buhay. Nilalagyan nyo ng chinchunsu. Naglalagay kayo ng kahit anong panlagay na kolorete para lang ma-preserve. Tama ho ba? Kayo ba'y nagpipreserve o hindi? Nag-e-exercise tayo para ang ating katawan ay hindi magkameron ng mga kung ano-anong sakit at karamdaman. Gusto nating ma-preserve. Inaalagaan, pinuprotektahan, ang sabi doon. Galatia 1:8, sabi ni Apostol Pablo, pagdating doon sa sisira ng kapuruhan at dalisay ng biyaya ng Diyos, wag nawang mangyari. Sabi ni Apostol Pablo, subalit parusahan nawa ng Diyos ang sinuman, maging ako, maging kami, o isang anghel man na mula sa langit, na mangaral sa inyo ng magandang balita na iba sa ipinangaral na namin sa inyo. Sabi ni Apostol Pablo, pagdating sa purong dalisay ng Diyos, pag may nangaral, sumpain yan. Sabi doon, parusahan niya naman ng Diyos. Pag sinabing yung kaligtasan mo, may pwede kang idagdag, abay, sumpain ng Diyos yan. Ganon katindi si Apostol Pablo pagdating sa purity at kadalisayan ng tinanggap nating biyaya. Amen? Ayaw na ayaw ni Apostol Pablo na madudungisan o may masasabi doon sa biyaya ng Diyos na ibinigay ng Diyos sa bawat mananampalataya. Si Apostol Pablo mismo ang nagsulat ng liham sa Galatia. Sabi doon sa verse 11, see what large letters I use as I write to you with my own hand. Isipin mo, pinersonal na sulat ni Apostol Pablo, ang sulat sa Galatia, na hindi naman niya ginagawa sa ibang mga sulat. Kasi ang mga sulat niya, makikita niyo sa Roma 16:22, pinasusulat lang niya. Kasi hindi naman siya Griego. Siya ay Hebreo. Siguro may problema siya, kaya tingnan niyo ang sulat ko, ika dito ang lalaki. Di ba, gano'n naman, pag hindi ka sanay magsulat, lumalaki ang letra. Kasi nga, siya ay Hebreo, hindi siya Griego. Tingnan sa Roma 16:22, akong si Tercio na tagasulat ng liham na ito sa Roma po, ay bumabati rin sa inyo ng pangalan, sa pangalan ng Panginoon. Pero pagdating po doon sa mga greetings, sa mga pagbati, talagang lihitin mo si Apostol Pablo ang sumulat niyan. Doon sa mga later part sa Book of Romans, may mga pagbati ho doon Mababasa ho nyo yan sa 2 Thessalonica 3:17. Akong si Pablo ang sumulat ng pagbating ito. Ito ang aking lagda sa lahat ng mga sulat ko. Ganito ako sumulat. So pagdating doon sa Book of Galatians, talagang pinersonalize niya na siya ang sumulat para ma-address niya talaga yung tunay na level ng mga tao doon sa Galatians. Doon sa mga pumapasok na mga false teachers na dinadagdagan ang biyaya ng Diyos ng isang gawa lang naman Ano yung gawang yon? Pagtutuli. Mamaya tatalakayin natin, bakit ba pagtutuli? Lagi na lang pagtutuli. Gusto ba nyo ng tuli? Pag-aaralan natin yan. Doon sa Galatians chapter 1, verse 15-16, pinaliwanag ni Apostol Pablo, itong biyayang ito ay bigay sa kanya ng Diyos. Amen? Revelation from God. Kaya hindi naman maunawaan ng mga tao. Kasi nag-iba ng panuntunan. Yung iba sa pagsunod ng kautusan, yung luma, yung bago sa biyaya. Kaya napakahirap ipaliwanag. At ito yung panahon na talagang kapapasok pa lang ng biyaya ng Diyos, nangangaral si Apostol Pablo, pero meron nang nagsasabi na kulang ang pananampalataya, kulang ang biyaya lang. Kailangan meron kang idagdag. Mahilig tayo sa dagdag Luto na, dadagdagan pa. Gawa na, sasabihin may kulang pa dyan sa iyong ginawang yan. Laging gustong magdagdag. Kaya sabi doon sa pagkatawag kay Apostol Pablo, inireveal sa kanya si Jesus Christ, pagkatapos ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyaya ng Diyos, nais ni Apostol Pablo na maisalin ito. Pinersonalize niya. Siya na nagsulat.
Kahit medyo mahirap sa kanya, ito mo ang letra ng sulat ko sa inyo, ang lalaki. Siguro na nangangatal-ngatal pa. Pero dahil gusto niyang ma-preserve yung gospel of grace, talagang siya ay personal. Pag talagang on hand siya, talagang siya ay personal pagdating sa grasya ng Panginoon. Siya ay particular sa grasya ng Diyos. At talagang direct ang ang pagtuturo ni Apostol Pablo. Acts 20:24, tingnan nyo kung gaano katindi ang pagdadala ni Apostol Pablo ng mensahe ng biyaya. However, I consider my life worth nothing to me. My only aim is to finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me. At ano yung task? The task of testifying to the good news of God's grace. Isipin niyo itong mamang ito, wala nang inintindi, hindi na niya inintindi ang kanyang sarili. Hindi na niya tiningnan kung ano ang magiging kahihinatnan niya, kung anong uri ng kamatayan man ang kanyang tatanggapin, kung anumang mga panganib ang kanyang susuungin, maipangaral lamang ang mabuting balita ng biyaya ng Diyos. Tayo ho ba ay nagpipreserve din ng biyayang ito na tinanggap natin sa Panginoon? Sa ating kapanahunan, paano natin mapapangalagaan at maipapasa sa susunod na henerasyon ang mga purong mensahe ng biyaya? Pinahalagahan po ba natin ito at iniingatan? Tinatanong ko po kayo. Pinahalagahan ho ba natin at iniingatan ang natanggap natin? Ay, ang haba ng panahon, makikita ho natin kung paano natin natanggap yung original, yung OG. Kung paano natin itong tinatamasa natin ngayon dito sa Alangilan, na napakarami pang churches, ang andaming parang halos mamatay na sa bigat ng load na ibinibigay, sa daming step para mag-glorify mo ang Panginoon. Tapos ikaw, sasabihin ng mga ngaral, kasama mo na si Kristo. Ha? Hindi ka naiiwan, ipababayan, hindi matanggap ang mga realidad na ito. Pangalawa, how to keep the purity of grace? Persecution is inevitable. Hindi may iwasan sa isang Kristiyano ang ikaw ay ma-persecute. Ewan ko, nakaranas na kayo. Tayong lahat halos nakaranas na ng persecution. Verse 12, those who want to impress people by means of the flesh are trying to compel you to be circumcised. What is the reason? The only reason they do this is to avoid being persecuted for the cross of Christ. Kaya naman pinipilit at namimilit itong mga Judaizer na ito na magpatuli, yung mga convert na, yung mga Kristiyano na, kasi iniiwasan nila na sila ay ma-persecute. Iniiwasan nila sila ay mausig. Kasi kapag hindi sila tuli, ay ipe-persecute sila doon sa kanilang bansa, sa Israel. Kaya sa Israel, bawal ang supot. Ay tanong, bakit sa Pilipinas, ang mga Pilipino ay tuli? Posible ba na itong sinasabi doon sa Matthew na sila ay naglayag ng mahabang-mahaba, sumakay ng mga barko para lamang abutin at gawing miyembro itong mga ito, para gawing mas masahol pa? Isa ka rin o isa rin ang Pilipino sa naabot ng mga Judaizer na ito. Bakit dito kapag ikaw ay hindi tuli, kilala ka sa buong barangay? Ganon katindi ang persecution na nararanasan mo. Matindi ho ang pinagdaranasan. Pero itong si Pastor Tito, hindi nila napilit. Datapwat maging si Tito man nakasama ko, bagamat Griego, ay hindi napilit na patuli. Nasa Galatia 2:3 po yun. Hindi lang napalagay siguro. Huwag matakot sa mga pag-uusig kasi parte yan ng pagiging Kristiyano natin. 2 Timoteo 3:11 and 12, ano po sabi dyan? Nasaksihan mo ang mga pag-uusig
at paghihirap na dinanas ko sa Antioquia, Iconio at Listra, napakahirap ng dinanas ko. Ngunit sa lahat ng iyon ay, anong ginawa ng Panginoon? Iniligtas ako ng Panginoon. Gayon din naman, ang lahat ng nagnanais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo Jesus ay daranas ng mga pag-uusig. Ikaw ba isang Kristiyano? Kristiyano ka ba? Ikaw ba'y nagnanais lumakad ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo? Ay anong mararanasan mo? Daranas ka rin ng, yan o maliwanag, pag-uusig. Kaya nga, persecution is inevitable. Hindi maiwasan yan. Ako ho ay talagang dumanas din yan. Ikaw pala ay born again. Born again na. Eh, gano'n naman kadami ikaw ay magiging born again, born and born again. Naging born eh. Kayo ba, nakaranas din na may mga kaibigan kayo dati, iniwan na kayo? Hindi na nila-like ang mga post ninyo? Dati magkasalo kayo sa iisang pinggan, iisang iisang ulam, pero dahil ikaw ay nag-grace, pumasok ka na sa grace, nawala na itong mga kaibigan mo. Huwag malungkot. Kasi mas mataas ang grace kaysa doon sa works. Amen. Buhat sa langit ang grace. Kung may makakaunawa man yung mga taong grasyado, okay, iniwan nyo kami dahil naunawaan namin kayo. Hindi nyo matanggap ang aral na ito. Hindi nyo matanggap ang biyaya ng Diyos na purong-puro. Maybe later sa inyong journey sa Christian life, marirealize nyo, bigyan kayo ng Panginoon ng revelation na tanging biyaya lang ng Diyos ang kailangan ng tao. Amen? Iniwanan. Nalungkot ka ba, kaibigan? Nalungkot ba kayo? Nalungkot ho kami eh. Lalo sabi, si Pastor Rodel, grace na itinuturo, sumama na sa grace-gracean. Marami akong kumparing naiwanan, marami akong inaanak, marami akong mga kapatiran na dahil nagturo ka ng purong biyaya ng Diyos ay kinalimutan ka. It's okay. Kasi ang sakit naman ng karamdaman, teka, paano ba tayo naging magkaibigan? Naging magkaibigan ba tayo sa aral o naging magkaibigan tayo bilang tao? Bilang tao naman tayo naging magkaibigan Ba't hindi mo irespeto yung may kaibigan kang unbeliever eh. Hindi mo inihiwalayan, pero nung ako'y nag-grace, hindi mo na ako kaibigan. Gano'n ko tindi naman yun. Sinasabi kong ang pagpapatawad ng Diyos ay walang hanggan, walang limit. Sasabihin mo, hindi na kita kaibigan. Napakababaw naman ang pagkakaibigan natin. Hindi yan ang kaibigan talaga na deserve mo. Kapag hindi bumalik sa'yo, hindi deserve talaga yung kaibigan. Amen? Ang tunay na kaibigan, sa hirap at ginawa, magkasama. Amen? Marami ho tayong testimony ng pag-uusig. Sinabi mo lamang na kami ay hindi na nag-a-ask ng forgiveness. Kasi wala naman talaga sa New Testament na praise na asking for forgiveness. Nasanay na lang ang tao. Alam mo, kami ay talagang nagtitiwala lamang sa tinapos na gawa ni Kristo na ang kanyang kapatawaran ay 100%. Full payment ang ginawa ni Kristo. Ha? Hindi totoo yan. 50% lang. Nung naligtas ka lang, doon ka lang pinatawad. Pero yung future mo, ikaw ang may part niyan. Ikaw kumpisal mo yan. Saan ang galing yun? Doon sa relihiyon. Doon sa maling paniniwala. Kaya nung nagbago ka ng isip, nung bumalik ka sa original, sa OG, diyan ngayon nagkakatalo. Ang biyaya ng Diyos na ibinigay sa atin ay hindi 50% na kapatawaran. 100% ang binigay ng Panginoon. Hindi 99.9 para may gawin ka pa. Para maging purong biyaya, 100% ang pagpatawad sa atin. Nag-iulmanan. Palakpakan natin. Hindi nila matanggap ang katotohanan ng lubusang pagpapatawad ng Diyos, kaya ipe-persecute ka. Ay, hyper grace yan. Hyper grace yan. Alam niyo ba nyo, lahat ng buhat sa Diyos ay hyper. Beyond measure. Kaya mo bang
timplahin ang temperatura ng Panginoon para sabihin mo at inormalize mo na ganito lang ang biyaya ng Diyos? Hindi ho. Hindi natin matitimpla. Hindi natin masusukat ang biyaya ng Diyos. Lahat ng ibinigay ng Diyos ay super abounded. Huper pereo. Kaya nung buhusan ka ng pag-ibig, ng pananampalataya at ng biyaya ng Diyos, labis-labis yan. Hindi ka na magkukulang, kapatid. Hindi ka magkukulang sa pag-ibig sa kapwa mo, hindi ka magkukulang sa pag-ibig sa Diyos. Hindi ka magkukulang sa pananampalataya. Lord, increase my faith. Ba't yan pa mga panalangin natin nung una? Dagdagan mo, Panginoon, ang pananampalataya ko kasing laki ng butil ng mustasa. Palakihin mo kasing laki ng butil ng kasoy. Ganun ba? Hindi. Sapat ang biyaya ng Diyos pagdating mo sa pananampalataya sa Kanya. Kung ay may pag-ibig na hindi na magmamaliw sa Kanya. Amen? Nakaiibig tayo sa Diyos ng undying love. Hindi sila makapaniwala na dahil sa dugo ng kordero ng Diyos, pinatawad at inalis na ang ating mga kasalanan. Naniniwala pa rin ang iba na sila ay mayroong indwelling sin. Naniniwala pa rin ang iba na bawat parte ng kanilang katawan ay pinaninirahan ng ang kasalanan. Kaya hindi talaga pwedeng magsama. Mixture talaga. Sabi sa Hebreo 10:14, sa pagpapatawad ng Diyos, sa makatuwid, sa pamamagitan lamang ng isang paghahandog ay Kanyang ginawang ganap na magpakailanman ang mga pinaging banal ng Diyos. Hindi nila matanggap yan. At kahit ako na nangangaral kami noon, hindi namin ma-realize kung paano tatanggapin ang katotohanan. Paano? Paano nga kung pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan? Talaga naman. At yan naman ay base sa salita ng Diyos. Bakit hindi namin matanggap? Kasi nga bulag kami at mayroong naka-input sa amin na ito ang dapat paniwalaan mo. Kaya nga po, araw-araw nagre-renew tayo ng isipan. Nagbababa tayo ng mga maling kaisipan at nagpapasok ng mga bagong unawa buhat sa Diyos. Ang renewal ay hindi natatapos. Amen? Sa pamamagitan lamang ng isang paghahandog. Tanong, naghandog na ba si Jesus Christ ng kanyang dugo? Naghandog na Sabi doon, minsang paghahandog ay kanyang ginawang ganap na magpakailanman ang mga pinaging banal ng Diyos. Yung inaring banal ng Diyos, ginawang ganap magpakailanman. Kailan ka ginawang ganap? Doon, sa pamamagitan ng paghahandog doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya anong idadagdag mo doon para maging ganap ka pa? Wala. Anong gagawin mo para maging banal ka pa? Wala ka na. Sa palatayanan mo na lang yung ginawa ni Kristo na ginawa tayong banal sa harapan niya. Napaka-plain. Plain and simple. Ang pananampalataya hindi mahirap. Ang pag-unawa ay mahirap kung ito'y tatanggapin mo at bukas ang iyong isipan. Roma 4:7-8, mapalad ang mga taong pinatawad na ang kasalanan. Tanong, patatawarin o pinatawad? Pinatawad na sabi dyan Kung ikaw ay pinatawad na, mapalad ka. Kasi mapalad ang mga taong pinatawad na ang kasalanan at pinatawad rin sa kanyang mga pagsalansang. Verse 8, mapalad din ang taong hindi na pagbabayarin ng Panginoon sa kanyang mga kasalanan. Pagbabayarin pa, hindi na. Hindi na. Kung hindi ka na pagbabayarin, tanggapin mo na yan dahil ikay mapalad na. Amen? Mapalad na tayo Kasi hindi na, pinatawad ka na, pagkatapos hindi ka na pagbabayarin pa. Mahirap kaya ang magbayad. Yan na naman tayo, alam niyo na susunod. Pag-utang, bait. Pag-singil, galit. Pag-utang, nasa bahay. Pag-singil, wala sa bahay lagi. Pero napakapalad natin dahil pagdating sa Diyos sa kapatawaran ng ating mga kasalanan, pinatawad na ang lahat nating mga kasalanan at hindi na tayo pagbabayarin ng Panginoon sa lahat ng uri ng kasalanan. Pwede ba natin i-claim? Ako ay pinatawad na at hindi na pagbabayarin pa sa aking mga kasalanan.
Amen? Kaya tayo mapalad Hindi natin burden yan. Hindi na natin pasanin yan na napakahaba ng panahon. Na pinapasa natin, ako kaya ay pupunta sa langit, dire-diretso kaya ako sa langit, o dito muna ako sa purgatorio dahil ako'y pupurgahin pa. Kasi ang nagawa kong mabuti ay kapantay lamang ng masama. Aral ho yan. Na napakarami kong nagawang mortal sin than venial sin. Ay nako, ikaw Tolome, ay ikaw ay talagang kailangan mo nang magdarasal para may ahon ka sa purgatorio pag ikinamatay. Tanong, paano kung wala kang pambayad o sa mananalangin at ikay namatay? Paano ka maiahon sa purgatorio? So, hindi sa paramihan ng paggawa ng mabuti ang pagpunta ng langit. Ito'y biyaya at biyaya ng Diyos. Amen? At ikaw ay citizen na ng heaven, huwag ka na mag-alala. Pag alam mo na ang destination mo, huwag ka na mag-alala. Di ho ba, pag mag-a-abroad kayo, halimbawa, pumunta kayo ng Israel, meron na kayong plane ticket, meron na kayong boarding pass, mag-aalala ka pa ba kung ikay makakasakay ng aeroplano? Hindi na. Ang iyong pasaporte, pinirmahan na ni Jesus Christ. Panlangit ka na nga. Amen? Kaya wala ka na. Pagdating sa paglipad mo, ano na yan? Gusto mo na bang lumipad pala? Ayaw mo pa. Pero ako, nagdi-desire ako ng advance rapture Gusto ko nang ma-rapture. Bakit? Ano pa bang iniintay ko sa mundong ito? Sino gusto ng rapture na? Marami-rami na. Ayaw ko rin maiwan ng bahay at saka mga ari-arian. Gusto pa rin pag-ugatan sa mundo, no? Wala naman taong pag-uugatan sa mundo. Amen? Lahat tayo may destinasyon na pupuntahan. Hindi ito permanenteng bahay natin. Ako ay pinatawad na. Tayo ay pinatawad na, kaya tayo ay tinatawag na mapapalad. Kaya pagdating sa mga kahinaan, pang-iinsulto ng mga tao na naranasan natin, baka yan ay naranasan mo pa rin ngayon. Mga pag-uusig, alam nyo, kami ay prone Tayong lahat ay prone, lalo tayo ay nasa grace message. Prone tayo sa lahat ng panunukso at pag-iinsulto. Kaya lang wala nang basihan ng kanilang insulto. Kaya minsan, nakakasakit. Minsan, pag naunawaan mo na lang. Inuunawa mo na lang. Sabi daw, pagdating sa mga kahinaan, pang-iinsulto, pag-uusig, sapat ang biyaya ng Diyos. Sa 2 Korinto 12:9-10, But He said to me, My grace is sufficient. Hindi kulang. Sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly of my weaknesses, so that the power of Christ may rest upon me. For the sake of Christ, then, I am content with weaknesses. I am content with insults, with hardships, with persecution, and calamities. For when I am weak, then I am strong. Yung pong salitang supisyente, galing po yan sa salitang English na arche, sa Griego po ay arche, sa English na pronunciation ay arche. Yan po ay present indicative o present tense, na ibig sabihin, yung biyayang yan, yung supisyente, yung biyaya ng Diyos, lagi kang i-assist. Saan ho yan isinulat? Dito sa panahon ng hardship. Pag may insulto sa iyo, i-assist ka ng biyaya ng Diyos. Isasatisfied ka niya. Kapag mayroong mga calamities, may hardship, may persecution, anong ginagawa ng grace ng Panginoon? Sinusupplies ka. Sinusufficient ka. Amen? Binibigyan ka ng kakontentuhan. Ini-assist ka para maiwasan mo yung mga bagay na yan. Amen? Kaya kapag ikaw ay dumating sa panahon ng ganyan na insult, sabihin mo, my grace, sabi na, the grace of God is sufficient for me. Ang biyaya ng Diyos ay sapat sa akin. Dadating ka sa hardship. Note, hindi sa Diyos ang insults, hindi sa Diyos ang weaknesses, hindi sa Diyos ang hardship, persecution, calamities, hindi sinabing akin yan. Anong kanya? Yung grace. Panlaban yan dyan. Kasi may mga taong mali ang paniniwala na
Lord, salamat po sa mga pagsubok na ito, sa mga pag-uusig na ibinigay mo. Kaya, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Hello, hindi mo pwedeng i-quote ang sinabi ni Jesus Christ na pinabayaan ka ng Ama. May pangako siya na hindi ka naiiwan, ipababayaan man. Ginawa yun ni Kristo para hindi ka mapabayaan. Siya pinabayaan ng Ama para tayo na mga mananampalataya hindi na pababayaan kailanman. Kaya iti-take note po natin, pagdating sa mga bagay na negatibo, hindi po buhat sa Diyos yan. Yung lakas na nagbubuhat sa Diyos, yun yung gagamitin mo, yun yung buhat sa Diyos. Parang malampasan mo yung hardship na yan, yung persecution na yan, yung mga pang-iinsultong yan, at yung mga calamities na yan. Sa mga bagay na yan, sabi ni Apostol Pablo, sapat ang biyaya ng Diyos, hindi nagkulang. Trusted po ito dahil si Apostol Pablo nagsabi, kung makikita nyo ang history ni Apostol Pablo, ang dami niyang pinagdaanan, natuklaw ng ahas, hinagupit, pinarusahan, hanggang sa putulin ng kanyang ulo, base sa mga pag-aaral, sapat ang biyaya ng Diyos. Amen? May pangangailangan ka ba? Meron ka bang pinagdadaanan? Mga hardship, persecution, calamities? Pwede nating i-deklara, my grace is sufficient for us. God's grace is sufficient for us. Amen? Ang galing sa Diyos ay biyaya. Number 3, last. Yan na. How to keep the purity of grace. Number 1, ano nga po yun? Preserving the gospel of grace. Number 2, persecution is inevitable. Number 3, yan ang ating dapat iwasan. Proud people should be avoided. Sa verse 13 kasi ito sabi, kahit na silang mga tuli, hindi naman din tumutupad sa kautusan. Iyon ang masakit. Yun lang. Sila nagsasabing magpatuloy ka, hindi naman pala sila nagtutuloy. Doon sa sinasabi nila, nais lamang nilang patuli kayo upang, maipagmalaki nila na kayo man ay tumutupad sa tuntunin. Yun lang pala naman ang gusto ng mga Judaizer na ito. Yun lang naman pala ang gusto, sila'y makapagmalaki na ikaw ay napasunod nila, na-convert nila, na-proselyte nila doon sa pananampalataya mo. Naagaw ka nila at nadala ka doon sa paniniwalang ito. Yun lang ang gusto nila. Now, tanong, masama bang magpatuli? Parang ang tema parang ang circumcision ay pangit. Tanong, masama bang magpatuli? Hindi. Hindi masama ang pagtutuli, pero pag idinagdag natin ito sa kaligtasan mo, yun ang masama. Amen? Kasi sabi dito sa Gawa 15:1, may dumating doon na ilang tao mula sa Judea at nagturo sa mga kapatid, kapag hindi kayo nagpatuli ayon sa kaugaliang tinuturin Moises, hindi kayo maliligtas. Hindi kumpleto yung purong biyaya. Kailangang may patak na gagawin ka sa katawan mo. Ilalantad mo, ay, tuli ako, kaya ako ay maliligtas. Oy, may ginawa ako, kaya ako maliligtas. Imagine po ninyo, ito'y sinulat ni Apostol Pablo itong Galatians 45 AD. Ibig sabihin, 45 taon pa lang namamatay si Kristo, may pumasok na agad para maging hindi puro ang biyaya ng Diyos. At ang tema, isa lang, yung pagpapatuli pa lang. Imagine ngayon, anong year na ngayon? 2024. Gaano nakadami, bukod sa pagpapatuli, ang naidagdag para sa kaligtasang puro dapat sana. Kaya naman, yan ang pinagsisigawan ni Apostol Pablo na pagpapatuli. Kasi yung palang ang nag-iisa na nagiging dahilan para maging hindi puro ang biyaya ng Diyos. How much more na tayo na mga Griego, gaano kadami na nadala sa ating isipan na ituro sa atin para lamang tayo ay hindi makatanggap ng purong mensahe ng biyaya ng Diyos. Imagine po natin yun. Yung Gutenberg Bible na isulat yung Old and New, 1455.
Yung King James Version, 16:11. Pagdating sa atin ng mga hintil, bulag ka. Hindi mo alam kung paano luluwalhatiin ng Diyos. Hindi mo alam ang kaligtasan. Hindi mo alam kung paano ang Diyos gumagawa. Hindi mo alam kung paano ang pagpapagaling ng Diyos. Kaya bulag tayo ng mga hintil. Kailan lang dumating sa atin ang Biblia? Hindi 16:11 dumating dahil hindi ka pa buhay. Siguro mga late dala ng mga Protestante, ng mga Amerikano. Tapos mayroon bang ipang sumulpot na ang Bible, mayroon pang apocryphal book. So hindi pa rin puro. Tayo ngayon, bumabalik tayo sa puro, tinitingnan natin yung ugat, yung puno. Hindi yung mga nagsanga-sanga ng paniniwala. Kaya itong natanggap natin ito, kakaiba talaga to, mga kapatid. Kakaiba itong purong ito. Sapagkat walang ipinagmamalaki ditong ikay tuli. Hindi mo pwedeng ilantad na ngayong sarili. Ito ang mga nagawa ko para ako'y makapasok ng langit. Kaya matimtiman itong si Apostol Pablo pagdating sa puro at dalisay na mensahe ng biyaya ng Diyos. Walang ni katiting na pwede kang idagdag dito. Hindi mo pwedeng Jesus plus circumcision. Yan ang gusto niya eh. Yun ang gusto ng mga Judaizer, di ba? Jesus plus circumcision. Pero tingnan mo, ang dami-dami na nang naidagdag dyan. Jesus plus customs and tradition. Jesus plus good works. Jesus plus Mary. Jesus plus 10 Commandments. Jesus plus your fasting and your contemplation. Jesus plus asking your forgiveness. Ang dami-dami. Dagdagan mo pa. Ikarga mo pa. Jesus plus, plus, plus. Dito sa atin, Jesus, period. Period, period, period. At sabi ni Apostol Pablo, pag may mangangaral ng iba at may dagdag pa, sumpain siya. Mapunta na siya sa impyerno. Anathema. Hindi natin pwedeng dagdagan ng biyaya ng Diyos sapagkat ito hindi na magiging biyaya. Kung biyaya ay biyaya, kung gawa ay gawa. Diyan lang naman tayo nagkakatalo eh. Pagdating sa kapatawaran ng kasalanan, pagdating sa pagpapala, pagdating sa kagalingan, diyan tayo magkakatalo-talo kung anong paraan ang gagawin mo. Kanya-kanyang buntot, kanya-kanyang hila. Tayo, di ba? Nung una, kanya-kanya kung paano tayo patatawarin. Kung lumuwakad ka man ng paluhod, paraan mo yan. Magsindi ka ng kandila, paraan mo yan. Ang dami. Ang dami mong mga ritual, ang dami mo. Pagdating sa pagpapatawad ng kasalanan, ilan ang sasambitin kong dasal para ako'y mapatawad. Pagdating sa pagpapala, ilang sayaw ang sasayawin ko para matanggap ko yan. Ilang baboy ang hindi ko kakainin niya para ako'y maging malakas sa aking espiritu. Pagdating sa kagalingan, kanino ka mamamanata? Pagdating sa mga bagay na ito, hindi po natin yan nasunod dahil wala naman tayong pagkaalam. Kaya nung tayo napapunta sa biyaya ng Diyos, lumuwag ba ang paghingan nyo? Lumakas ba ang inyong espiritu? Amen. Matapang ba yung isinasaysay ang biyayang ito na puro? O hanggang ngayon ay nahihiya ka, ay yan ay hyper grace, ay yan ay grace-gracean, ay yan ay... No. Biyaya ng Diyos ang kailangan natin. Amen? Namamanata ka pa para gumaling ka. Di ba dati? Basta ako'y gumaling lang, maglilingkod ako sa iyo, Diyos. Ang daming ganyan, pero nung gumaling, hindi mo na masumpungan. Pag ako'y pinagpala mo, Lord, na ako'y nakapag-abroad, ibibigay ko sa iyo ang aking tithes and offering. Sa awa ng Diyos, hindi na nakakaalala. Kasi ang binubos niya, yung kanyang sarili. Sabihin mo na lang, Lord, ako'y pinagaling mo dahil sa biyaya mo, sa mga latay mo. At kung ako'y magbabalik ng mabuti sa aking pinagmulang iglesia o sa aking mga mahal sa buhay, okay. Normal naman yan sa isang Kristiyano kasi nilagyan tayo ng pusong bago. Pero pag itinagdag po natin ito, hindi magiging puro ang biyaya ng Diyos. Kaya sabi ni Apostol Pablo sa Galatia 6:14 bilang pangwakas natin,
Ano sabi ni Pablo? Huwag nawang mangyari sa akin ng ganun. Yung nagmamapuri, nagdadagdag. Ang ipinagmamalaki ko lamang ay ang kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Pwede mo ba natin palakpakan ng Panginoon? Ang ipinagmamalaki lamang natin ay ang kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Wala nang iba pa. Huwag nawang mangyari sa atin na tayo magdagdag, wow, ang galing ng aming, ang galing ng aming ganito. Ang galing ng aming ganyan. Lahat po ay biyaya ng Panginoon. Ano pong ating iuuwi ngayong araw na ito? Anong ating iuuwi? Sapat ang biyaya ng Diyos sa buhay ko. Ngayon, bukas, at kahit magpakailanman, sapat ang biyaya ng Diyos. Amen. Marami, pwede. Posibilidad na may dinadala ka, sabihin mo, sapat ang biyaya ng Diyos. Kasi pananampalataya yan eh. May hardship ka ba? Yung pinagdaanan natin kanina, yung sa binasa natin, meron ka bang problema sa kapwa mo, sa asawa mo, sa anak mo? Sapat ang biyaya ng Diyos. I-assist ka niya. Isa-satisfied ka niya para makalampas ka sa mga bagay niya. Kapatid, anong pinoproblema mo? Kasi ang tao, lagi may problema. Walang tao na hindi nawawala ng problema. Laging may susulpot. Financial man yan. Mga material na pangangailangan. Physical na pangangailangan. Emotional na pangangailangan. Laging may susulpot. Amen? Pero sapat ang biyaya ng Diyos sa buhay ko ngayon. Amen? Kaya hindi mo sisisihin ng Diyos na, Lord, sobra na itong pinapapasan mo sa akin. Hello? Siya nga yung nag-aalis ng pasanin mo. Baliktad ng pagkaunawa kasi nga mixture. Lord, salamat po sa biyaya mo. Malalampasan ko ang mga paghihirap na dinadaanan ko ngayon. Hindi ito buhat sa iyo, itong mga mahirap na ito. Ang sa iyo ay biyaya ng Diyos. Kaya ito lamang ang kailangan ko. Kaya ang ganda ng ating iuuwi. Iuuwi mo yan sa bahay, ang biyaya ng Diyos na yan, kasi may kakahirapin ka mamaya, may kakaharapin tayo bukas, may kakahirapin ka sa makalawa, biyaya ng Diyos ang kailangan natin. Amen? Sapat ang biyaya ng Diyos sa buhay ko. Ngayon, bukas, at magpakailanman. Tayo po'y manalangin at pumalakpak sa Panginoon. Ama, salamat po, Panginoon. Salamat sa biyayang bigay nyo, abundantly. Pinasagana nyo po ito sa aming puso, kasama ng pananampalataya at ng pag-ibig na nakatanim sa aming mga puso. Nagpapasalamat po kami dahil sapat ang biyaya nyo. Yes, may mga persecution kami, may mga hardship, may mga hugot ang buhay. Pero nagpapasalamat po kami na kahit kailan hindi nyo po kami iiwan, hindi nyo po kami pababayaan. Nagpapasalamat po kami sapagkat ang pagkatawag mo ay sa pamamagitan ng biyaya. Ang pagpapalakas mo sa amin ay sa pamamagitan ng biyaya. At ihahatid mo kami sa biyaya pa rin. Panginoon, kasi mo po ang narito, bisita man namin ito, o makakapakinig at makakapanood nito, na hindi pa kayo tinatanggap bilang Panginoon, bilang tagapagligtas, na kayo'y pinadala ng aming Ama para sa kaligtasan ng aming kaluluwa. Inanyayahan kita sa isang panalangin ng pagtitiwala kay Kristo. Sabi mo, Panginoong Jesus, ako po ay makasalanan, ako po ay mapapahamak, kung wala ka sa buhay ko. Naniniwala ako na kayo'y namatay sa krus para sa kapatawaran ng lahat kong kasalanan. Na kayo ay nagbayad upang hindi na ako ang magbayad. Ibinibigay niyo po sa akin ngayon ang buhay na walang hanggan at isinusulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Maraming salamat po sa buhay na walang hanggan na ibinibigay mo ng walang bayad. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.
So, congratulations po sa lahat ng mga tumanggap. Yan po ay ginagarantiyan ng Panginoon na kayo may buhay na walang hanggan, sapagkat ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Amen. Tayo po ay dadako sa ating communion.